Kanya-kanyang diskarte naman ng mga naiipit sa mabigat na traffic sa North Luzon Expressway ngayong gabi. At live mula sa NLEX Balintawak Toll Plaza, nasa frontline ng balita yan si Ian Suyu. Ian, ano na ang huling sitwasyon dyan sa NLEX? Mayan, kumpara kaninang hapon, mas kakaunti na yung mga sasakyan na pumapasok dito sa North Luzon Expressway. Yan ay sa kabila ng inaasahang pagdami nito o yung Carmageddon na tinatawag ngayong Miyerkules Santo. Bandang alas 12 ng tanghali nagsimulang dumagsa ang mga sasakyan sa Balintawak Toll Plaza. Yan mismo ang sitwasyon na inaasahan ng pamunuan ng NLEX ngayong araw. Ang mga biyaherong naipit sa matinding traffic, tanggap na raw ang sitwasyon. Kaya patibayan na lang daw ng mindset at pasensya sa kalsada. Si Jello na galing Las Piñas at papuntang Pangasinan, bumili na raw ng maraming pagkain para maiwasan ang mga stopover sa biyahe. Ine-enjoy na lang namin, di na namin iniisip yung traffic kasi kung isipin namin yung traffic, maboboard lang kami. So in-anticipate na namin siya ng ahead of time. Sina Arnold kasama ang mga kaanak na bumiyahe sa jeep papuntang Bolinao, Pangasinan. Stay hydrated naman ang diskarte nila sakaling maipit sa tukod ng mga sasakyan. Abutin ka siguro sir mga alas 10. Bago makarating doon. Makakarating kami. Paano ang diskarte ng mga kasama niyo sir? Medyo mainit ang panahon ngayon. May dala naman kami sir mga pagkain tsaka tubig. Hindi bababa sa 385,000 na mga sasakyang panorte ang dadaan ngayong araw. Dire-diretso na raw yan hanggang sa Easter Sunday kung saan naman magbabalikan na pa Maynila ang mga bumiyahe. Para maiwasan ang pagsikip sa trapiko, nagbukas na rin ng zipper lanes, partikular sa Balintawak hanggang Marilao southbound. Binuksan na rin ang bahagi ng San Fernando hanggang Dau hanggang Huwebes Santo. Sa South Luzon Expressway naman, 11 magkakasunod na aksidente na ang naitala habang maraming pauwi ng probinsya para sa Semana Santa. Kabilang dyan ang karambola ng 4 na sasakyan malapit sa Calamba exit. Nabangga ng isang jeep ang 3 sasakyan kaninang alas 3 ng hapon. Nasundan ito ng sagian ng isang bus at truck. Bumigat din ang daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng SLEX dahil sa ilang roadworks. Mayan, kung mapapansin nga natin dito sa live feed ng NLEX Corporation, makikita natin na maluwag naman yung daloy ng trapiko sa ibang mga kalsada kagaya na lamang ng sa May Kawayan, Bocaue, maging sa San Fernando. At ang tanging build-up lamang na namumuo ay yung doon sa northbound ng Mindanao Avenue Extension. Kung sakali naman daw na magkaroon ng aberya sa daan, handa naman daw na umagapay at tumulong kagad ang NLEX, lalo na't nagtalaga sila ng 2,000 mga empleyado ngayon sa daan. Bukod pa dyan, nagkabit na rin sila ng karagdagang mga CCTV para mas lalong mamonitor ang sitwasyon sa kalsada. Yan muna ang latest mula dito sa NLEX. Mayan? Alright, maraming salamat sa iyo, Ian Suyu. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.